Mr. Silent Channel. Kabanata 361 hanggang 365. Ang mga mata ni Tang Wulan ay naging pulang ginto, at ang dugo sa kanyang katawan ay tumaas. 50%, 60%, 70%. Nang damaloy ang chi at dugo sa 80% ng ruta ni Long Jingtian, lumitaw ang bottleneck. Naramdaman lamang ni Tang Wulan na tila may diaphragm sa kanyang dibdib, na humaharang sa daanan ng chi at dugo. Nagtagpo ang maliliit na puyo ng tubig at unti-unting naging isang malaking puyo ng tubig, ngunit nakaharang ito ng suso ng harang na iyon at hindi makalusot. Ang kanyang dibdib ay nagsimulang lumaki, ang buong balat ng katawan ni Tang Wulan ay naging ginintoang, ang paghinga ay naging mahirap, at isang pakiramdam ng depresyon ay kumalat sa kanyang buong katawan. Masakit talaga ang pakiramdam na ito, ngunit hindi na niya magawa kapag gusto niyang huminto sa pagsasanay. Panoorin ko na lang ang lakas ng dugo ko na patuloy na namumuo, lumalakas, at sumisiksik sa dibdib ko. Para bang ang dugo chi ng buong katawan ay nakakonsentrate doon, ang kapangyarihan ng kaluluwa sa katawan, sa ilalim ng pagpapakilos ng kapangyarihan ng chi at dugo, ay nag-converge din patungo sa lugar na iyon. Ang mga sariling meridian ni Tang Wulan ay sapat na, ngunit sa oras na ito, mayroon pa ring pagsabog ng sakit sa kanyang dibdib. Hindi, kailangan kong mabaliw. Alam ni Tang Wulan na siya ay masyadong impulsive, dahil ang chi at dugo sa kanyang katawan ay masyadong malakas, na naging sanhi ng pabigla-bigla niyang pilitin ang chi at dugo laban sa kanyang kapalaran. Ito ay hindi isang hakbang-hakbang na pagpapabuti. Bagamat mabilis itong sumusulong, nagdulot din ito ng malaking krisis. Bumisita siya kay Zuoshi ilang araw na ang nakakaraan, at sinabi sa kanya ni Zuoshi na kapag maaari niyang linangin ang kanyang malas na chi at dugo sa 60%, tutulungan niya itong gumawa ng ilang mga pagsasaayos. Pero ngayon, 80% na agad ang naabot niya. Hindi niya natutunan ang paraan ng pagsasaayos, at agad na lumitaw ang isang problema, at ito ay isang nakamamatay na problema. Kapag nasangkot siya sa gulo, malamang na sumabog siya at mamatay. Gago ang bata. Sa sandaling ito, isang boses ang umalingaw sa kanyang puso. Ang malas na chi at dugo ay talagang isang magandang paraan upang linangin ang iyong sariling dugo, upang labanan ang mga meridian at mga panloob na organo. Ngunit ikaw ay masyadong nagmamadali. Ang iyong paglilinang ay malayo sa pag-abot sa oras na maaari kang makalusot. Ibahagi ang kapangyarihan ng chi at dugo sa mga kaluluwa. Ang boses ay kay Old Tang, at si Tang Wulan ay may hindi maipaliwanag na tiwala sa kanyang puso para sa pag-iral na ito na nagligtas sa kanya ng ilang beses. Kaluluwa, Little Jinguang, ako pa rin ang sarili ko. Sa isang paggalaw ng pag-iisip, ang Little Golden Light ay nakalabas na sa katawan ni Tang Wulan. Bahagyang lumangoy ito, mula sa kaliwang balikat ni Tang Wulan pababa, at pagkatapos ay lumipad pataas sa kanang kilikili, upang ang kanyang katawan ay napalibutan si Tang Wulan. Ang banayad na kapangyarihan ng pagsipsip ay nagmula sa maliit na ginintoang liwanag na katawan, naramdaman lamang ni Tang Wulan na ang buong enerhiya ng dugo sa kanyang katawan ay may catharsis point kaagad, na naghihiwalay na parang seda, at unti-unting hinihigop ng maliit na gintong liwanag. Ang kanyang sariling kapunuan ay unti-unting hamupa, at sa wakas ay walang panganib na malito. Kung ang malakas na dugo ay bumagsak sa mga meridian, o tumama sa mga panloob na organo, ang kanyang buhay ay direktang nasa panganib. Sa unti-unting paghina ng enerhiya at dugo na dati ay nag-condense ng malas, si Tang Wulan mismo ay nakontrol sila, dahan-daang ginabayan sila pabalik sa kanyang katawan at nakakalat sa mga paa. Ang sakit ay naging mainit at nakakapresko, at ang lahat ay unti-unting bumalik sa kalmado. Huwag magmadali para sa tagumpay. Ang dahan-daang pag-aalaga sa iyong katawan ay ang pangmatagalang paraan. Ang katawan ng tao ay may walang katapusang misteryo, ngunit nangangailangan ito ng unti-unting pag-unlad, patuloy na pag-aalaga, patuloy na pag-iipon, at unti-unting pag-unlad upang tumagal. Ang solemn na boses ni Old Tang ay umalingaw sa kamalayan ni Tang Wulan. Unti-unti, pumasok si Tang Wulan sa larangan ng paglimot sa mga bagay. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Nang magising siya mula sa pagmumuni-muni, maliwanag na ang langit at may kaunting hamog sa kanyang katawan. Sa maliit na kagubatan na ito, ang hininga ng buhay ng mga halaman ay nananatili sa paligid ng kanyang katawan, at nalaman niya na ang kanyang mga pandama ay pinahusay na higit pa kaysa dati, at malinaw niyang naririnig ang bagong buhay ng mga halaman na ito. Bigla, naramdaman niya ang isang pare-parehong tunog ng paghinga sa hindi kalayuan, at hindi namamalayang ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan ito. Sa isang iglap, tumatak sa kaibuturan ng kanyang isipan ang nakita niyang eksena. Isang batang babae na nakauniforme ng paaralan ang nakasandal sa isang malaking puno sa hindi kalayuan. Pumikit siya, may mahabang pilikmata sa talukap, tahimik at mahina, may ilang patak ng hamog na nakasabit sa pilikmata, nakayuko ang mga binti, nakakrus ang mga binti. Pinagsama-sama, sa ilalim ng liwanag ng umaga ng bukang liwayway, ito ay parang scroll ng larawan. Bagamat hindi siya partikular na maganda, sa sandaling ito, napakalaki ng heart shock na dinala niya kay Tang Wulan. Nakatitig sa kanya na tulala, ang eksenang ito ay malalim na nakatatak sa ilalim ng puso ni Tang Wulan. Gising ka na pala.
Binuksan ng dalaga ang kanyang mga braso, nagunat ng malaking baywang bago niya imulat ang kanyang mga mata, at saka ngumiti ng nakangiti. Bakit dito ka natulog? Tanong ni Tang Wulan. Hindi ka pa nakakabalik ng huli, lalabas ako para hanapin ka, at tingnan na ang iyong estado ng pagmumuni-muni ay pumasok ng napakalalim at hindi ka makakaabala. Malinaw na sinabi ni Guyu, na parang ginawa niya ang pinakawalang halaga. Tumayo si Tang Wulan, lumapit sa kanya, hinaplos ang kanyang buhok, "Tara na, bumalik na tayo para maghilamos at kumain ng almusal." Hindi siya nagpasalamat, at hindi niya alam kung bakit, ayaw niyang sabihin ang salitang ito sa kanya. Naglalaba, nag-aalmusal, ngayon si Tang Wulan ay nakakagulat na hindi man lang nag-practice ng Purple Demon Eye. Tapos may klase, lumabas ng klase, tanghalian. Pagkatapos ng tanghalian, pumunta si Guyu sa headquarters ng Spirit Pagoda, at natutunan ng iba ang kanilang sarili. Ang buhay ay abala at mapayapa gaya ng dati. Hanggang sa gabi na bumalik si Guyu, at nagdala siya ng magandang balita. Inaprubahan ng Lingling Pagoda ang pangalawang pwesto. Ang Spirit Tower ay atmosfera. Nag-thumbs up si XCXC. Halos gumaling na ang sugat sa mukha niya, tutal, sugat naman sa balat ang orihinal. Kahit na ang kota ni Yuan Yahui para sa tower ay maaaring mapanalunan, at kapag kailangan nilang magmadali sa tore sa hinaharap, natural na walang magiging problema. Sinabi ni Tang Wulan, pagkatapos ay ipapaalam ko sa kanila ng hiwalay, anong oras ang mas angkop para pumunta tayo sa araw ng pahinga bukas. Nag-isip sandali si Guyu at sinabing, hindi mo kailangang pumunta ng masyadong maaga, pagkatapos lang ng almusal. Mabuti. Tahimik na kinuyam ni Xu Xiaoyan ang kanyang mga kamao, ang kanyang magagandang mata ay puno ng katigasan. Ang mga kasosyo ay bihirang magsabi ng anumang bagay upang hikayatin siya, ngunit gumagamit sila ng mga aksyon upang tulungan at hikayatin siya. Alam na alam ni Xu Xiaoyan na siya ay malamang na maalis sa koponan. Kahit na si XCXC ay hindi kasing lakas ni Tang Wulan at Guyu, siya ay isang kambal na kaluluwa ng militar, at ang pangkalahatang pagiging epektibo ng labanan ay hindi mahina. Ang sarili lamang ang maaaring magkaroon ng isang tiyak na epekto lamang sa gabi. Kailangan mong magtrabaho ng husto, kahit na ano, hindi mo maaaring pigilan ang iyong mga kasosyo. Madaling araw. Hindi masyadong maganda ang panahon ngayon. Napakakulimlim ng kalangitan na madaling araw kaysa karaniwan, ngunit ang dormitoryo ng work-study ay buhay na buhay. Nag-almusal ang lahat at nagtipon dito. Ang maputi at mataba na si Xu Lizhi ang pinakakapansin-pansin. Ang kanyang figure ay malinaw na doble ang laki ng sinumang naruroon, at ito ay palaging napakadaling makaakit ng pansin. Si Yuan Yahui ay nakatayo sa malayo sa iba, lalo na kay Le Zhengguo. Hindi rin umusad si Le Zhengguo, nakatayo kasama si Tang Wulan at may ibinubulong. Medyo kinakabahan ang ekspresyon ni Xu Xiaoyan, at marahan siyang inaliw ni Guyu. Nakatayo roon si XCXC, ang kanyang mga mata ay lumilipat sa Yuan Yahui paminsan-minsan, ngunit hindi siya nang ahas na sumulong, baka tumama siya ng isa pang malaking pako. Flap. Pumalakpak si Tang Wulan, nandito na ang lahat, handa na tayong umalis. Bago tayo umalis, planuhin na lang natin ang pag-aayos para sa pagmamadali ng tower ngayon. Mayroon ka bang mga mungkahi? Tumingin muna si Tang Wulan kay Yuan Yahui. Sa mga tao, siya ang pinakamalakas sa mga tuntunin ng individual na lakas, at wala siya sa maliit na pangkat ni Tang Wulan. Umiling si Yuan Yahui, wala akong anumang mungkahi, makikipagtulungan ako sa iyo. Pagkatapos makuha ni Xu Xiaoyan ang kaluluwa, maaari mo akong ipagpatuloy na samahan sa tore. Walang problema, ano naman sayo? Tumingin si Tang Wulan kay Le Zhengguo sa pangalawang pagkakataon. Malakas sina Yuan Yahui at Le Zhengguo. Pareho silang malamang na magtagumpay kay Tang Wulan sa pamumuno. Bago makapagsalita si Le Zhengguo, biglang sinabi ni Yuan Yahui, maaari kong tanggapin ang utos ng sinuman, maliban sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Le Zhengguo. Nang may sasabihin pa sana siya, dali-dali siyang hinawakan ni Tang Wulan at may ibinulong sa kanyang tainga. Bahagyang nagbago ang mukha ni Yuan Yahui, at umiwas siya ng tingin. Sa wakas ay pinigilan ni Le Zhengguo ang kanyang init ng ulo at ngumuso, Wulan, ikaw ang namumuno. Hindi ba ikaw din ang nag-utos sa iyong koponan noon? Ikaw ang nag-ayos sa pagkakataong ito. Ginagawa ko lang ang aking makakaya. Ano ang gagawin? Ngumiti at tumango si Tang Wulan, sinabi lang niya ang salitang jade at silver sa tenga ni Le Zhengguo. Sa nakalipas na ilang araw, sa kabutihang palad ay napik niya ang isang piraso ng jade silver na may fusion degree na higit sa 70%, at direktang ibinigay ito kay Le Zhengguo nang walang anumang bayad. Dahil dito, naging mas kumpiyansa si Le Zhengguo sa kanya, at ngayon ay natural na mas madali siyang kausap. Bago pa matanong ni Tang Wulan ang kanyang sarili, paulit-ulit na ikinaway ni Xu Lizhi ang kanyang mga kamay, nandito lang ako para tumulong, at lalabas ako para makipaglaro sa iyo. Si Xu Lizhi ay mukhang hindi nakakapinsala sa mga tao at hayop, ngunit kahit na nakita nila siya sa unang pagkakataon, sina Yuan Yahui at Le Zhengguo ay hindi nang ahas na maliitin ang matabang lalaking ito. Simple lang ang dahilan, kulay pula ang mga salitang Shrek Academy sa dibdib nila. Ano ang ibig sabihin ng pula? Hindi sila maaaring maging mas malinaw.
Ang panloob na patio ng Shrek Academy ay ang lugar kung saan nagtitipon ang mga nangungunang talento sa buong kontinente. Ito ang magiging lugar ng Battle Armor Master. Hindi nagtanong si Tang Wulan sa kanyang tatlong partner, tumangaw siya, at sinabing, okay, yun lang. Ako na ang magdidirekta sa team. Ang formation namin ay ganito. Yiman attack, XE, 3 strong attack, Yuanan Yehui and Le Zhengayo. Yuanan Yehui is in the center, and Le Zhengayo and I support each other. I control the team and assists out me in Gulenj. Lahat ay tumango, hindi nagpahayag ng opinyon. Tiyak na tinatahak ng kanilang pansamantalang 7 tao na kupunan ng marahas na ruta ng paglabas. Ang kapangyarihan ng pag-atake ng terorista ni Yuan and Yehui lamang ay katumbas ng hindi pag-alam kung gaano karaming mga Spirit Master ng parehong antas, kasama sina Le Zhengayo at Tang Wulan. Ang kabuuang output ni Tang Wulan ay hindi kasing ganda ng kanilang dalawa, ngunit ang paputok na output ay hindi mas masama kaysa sa kanila. Bukod dito, nakatuon din si Tang Wulan sa control. Hanggat may sapat na oras si Guyu para maghanda, ang kanyang output ay parehong nakakatakot, at isa rin itong range type na output. Napakalakas ng insight ni Xu Xiaoyan at palaging makikita sa pinakamagandang sandali. Ang sensitibong pag-atake ni XE ay hindi vegetarian. Ang isang maliit na pangkat ng 7 tao ay tiyak na maituturing na isang napakalakas na presensya sa mga kapantay. Bilang nag-iisang Oiliari Soul Master ng team, kasama si Xu Lizi, ang pagiging epektibo ng labanan ni Tang Wulan ay maaaring tumaas ng hindi bababa sa 30%. Bukod dito, ang kanyang pantulong na kakayahan ay malinaw na hindi lamang upang maibalik ang malaking bag ng karne, kung ano ang iba pang mga kakayahan ng espiritu, kailangan itong subukan sa aktwal na labanan. Mag-set off. Lumabas ang 7 sa work-study dormitory. Pagdating nila sa labas ng kolehiyo, hahanap na sana si Tang Wulan ng soul-guided taxi, at isang luxury business car ang nakaparada sa labas ng kolehiyo. Bumukas ang pinto, at ang opisyal na si Le Zhengayo ay tumalon pababa mula sa itaas at pinagbuksan sila ng pinto ng kotse. Nag-thumbs up si Tang Wulan kay Le Zhengayo at sinabi sa kanyang mga kaibigan, sumakay ka sa kotse. Si Le Zhengayo ay nakaupo sa harap na co-pilot, ang mayordomo ang nagmaneho, at may eksaktong 6 na upuan sa likuran. Kung wala si Xu Lizi, 6 na tao ang magiging higit pa sa sapat, ngunit si Xu Lizi mismo ay nasa 1.5 posisyon na ngayon. Umupo si Tang Wulan sa isang hilera kasama niya, at si Guyu ay umupo sa tabi niya. Umupo sa kabilang row sina Yuan and Yehui, Xu Xiaoyan, at XE. Umupo si XE sa gitna, kasama si Xu Xiaoyan sa isang tabi at si Yuanan Yehui sa kabilang banda. Iyon ang unang pagkakataon na napakalapit niya kay Yuanan Yehui, at sa isang maliit na espasyo na parang kotse, biglang nakaramdam ng kaunting init si XE sa kanyang puso, at hindi mapigil sa kanyang isipan ang mga bagay na nakita niya sa araw na iyon na hindi dapat makita. Nang larawan, kung maglakas loob kang mag-isip, papatayin kita. Sa sandaling ito, isang sadyang pinababa ngunit napakalamig na boses ang biglang lumabas sa aking tainga. Matalinong kinilig si XE, at nagmamadaling sinabi, hindi, talagang hindi ako nag-isip. Hindi maliit ang boses niya, at ang 3 ni Tang Wulan na nakaupo sa front row ay nagkakaisa, si Xu Xiaoyan sa kabilang side ay nagpakita rin ng kakaibang tingin. Maliban kay Xu Lizi na hindi alam kung ano ang nangyayari, paanong hindi alam ng sino man ang sinasabi ni XE. Biglang namula ang mukha ni Yuan and Yehui. Bagamat nakasuot pa rin siya ng panlalaking damit, napakalakas ng kanyang husay sa pagme-makeup, at hindi natural ang kanyang mga ekspresyon sa mukha. Ang mukha ni XE ay namutla sa isang iglap. Simple lang ang dahilan. Mayroon siyang 2 payat na daliri sa kanyang hita, kinukurot ang isang piraso ng malambot na laman, at iniikot ito ng 180 degrees. Tinakpan ni XE ang kanyang bibig at hindi hinayaang mapasigaw sa sakit. Hindi maiwasang mapangiti sa mga mata ng lahat ang kanyang ekspresyon, ngunit walang naagrabyado para sa kanya. Kung tutusin, hindi lang siya ang nahihiya. Ang kasalukuyang sitwasyon ni Tang Wulan ay medyo nakakahiya din. Napakataba ni Xu Lizi na medyo maliit ang puwang na piniga nila. Ang mga gilid ng katawan ni Tang Wulan at Guyu ay ganap na nakakabit sa isa't isa. Ganun pa man, hindi pa rin sila nakakaupo. Kinailangan ni Guyu na ikiling ang kanyang katawan at sumandal sa dingding ng sasakyan. Ang kalahati ng kanyang puwitan ay nakaupo sa gilid ng mga hita ni Tang Wulan. Ang kotseng ginagabayan ng kaluluwa ay nagmamaneho na sa kalsada, paminsan-minsan ay nabubunggo, at ang lugar kung saan ang katawan ni Guyu at si Tang Wulan ay hindi namamalayang nagsimulang uminit. Malambot at nababaluktot, si Tang Wulan at ang kanyang mga pisngi ay namula ng hindi sinasadya. Ngunit ngayon ay walang paraan sa sitwasyong ito. Gusto ni Tang Wulan na sumiksik kay Xu Lizi, ngunit ang laki ng bahay ay naroon. Kung gusto mong pisilin, kailangan mong pisilin ito ng mabuti. Naramdaman ni Tang Wulan na siya ay medyo nagalit, ang kanyang bibig ay nanunuyo. Isang kakaibang pakiramdam na hindi pa niya naramdaman noon ay nananatili sa kanyang puso. 13 taong gulang pa lamang siya at nasa panahon ng pagdadalaga. Medyo ignorante pa rin siya sa difference ng boys and girls. Ang kanyang katawan ay medyo masikip, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi naglakas loob na tumingin kay Guyu.
Ang steward ay nagmamaneho ng mabilis at matatag, at ang soul guidance na kotse ay mabilis na umalis sa loob ng lungsod ng Shrek, pumasok sa highway, at dahan-daang bumilis patungo sa punong tanggapan ng iconic na Spirit Spreading Tower sa panlabas na lungsod ng Shrek. Napakatahimik ng sasakyan, at walang nagsasalita. Naging normal na ngayon ang mukha ni Exy, para siyang bata na nagkamali, ipinatong ang mga kamay sa tuhod at ibinaba ang ulo. Hindi siya naglakas loob na tumingin kay Yuanan Yahui. Ang buong karwahe ay napuno ng isang pahiwatig ng kabataan. Napakalaki talaga ng Shrek City, bagamat kadalasan ay mabilis silang naglakbay, pagdating nila sa punong tanggapan ng Spirit Transfer Tower, ang kahangahangang Spirit Transfer Tower, tumagal pa rin ito ng mahigit 40 minuto. Dahan-daang huminto ang sasakyan at bumukas ang pinto. Naunang tumalon din si Gu Yufei sa kotse. Mainit pa rin ang hita ni Tang Wulan sa tabi niya, sa mahinang bango sa kanyang katawan, sa wakas ay gumaan ang loob niya sa sandaling ito at nagmamadaling lumabas ng sasakyan. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa Spirit Chuan Pagoda na nasa harapan niya, malapit na talaga siya, at mas nabigla siya sa kamahalan nito. Napakaganda talaga ng Spirit Transmission Tower na ito. Pagtingin sa itaas, may pakiramdam na hindi mo makikita ang tuktok sa isang sulyap. Ang itaas na bahagi ng tore ng espiritu ay nagbabadya sa ilalim ng ulap. Kakaibang tekstura ang katawan ng tore, tila may buntis ito. Sunod-sunod na bumaba ng sasakyan ng iba, at ang iilan na unang pumunta rito ay hindi napigil ang mabigla sa napakagandang tore sa harapan nila. Ito ay isa sa mga pinaka-autoridad na lugar sa buong kontinente. Napakataas ng katayuan ng Shrek City sa mainland, hindi lamang dahil narito ang Shrek Academy, kundi dahil narito rin ang punong tanggapan ng Spirit Spreading Pagoda. Kung pagsasama-samahin ang dalawang organisasyon, kahit ang buong federal government ay mayayanig ng 3 beses. Sa relatibong pagsasalita, ang Shrek Academy ay mas independyenta at may sarili. Maliban sa lugar ng punong tanggapan ng Spirit Spreading Tower sa Shrek City, halos lahat ng mga ito ay gawa ng sarili ng Shrek Academy. Ang saklaw ng kontrol ng Spirit Spreading Pagoda ay mas malaki. Mayroon silang napakagandang relasyon sa federal na pamahalaan, at sila ay nagtutulungan at nagpupuno sa isa't isa. Ang relasyon sa Shrek Academy ay pinangangasiwaan din ng maayos. Ang pinakamatalinong desisyon ng Spirit Pagoda Council ay hindi lumahok sa politika at hindi kontrolin ang Soul Master. Ang buong organisasyon ng Spirit Spreading Pagoda, ang tunay na Core Council, ay mayroon na ngayong 36 na miyembro. Nagmula sila sa malalaking pamilya at organisasyon. Ilan sa kanila ay mula sa Federation. Ito ay isang ganap na pinagsama-samang organisasyon. Maraming rehistradong Soul Master, ngunit hindi hihigit sa 3,000 Soul Master ang nasa ilalim ng tunay na jurisdiction. Ang mga taong ito ang ubod ng organisasyon ng Spirit Spreading Pagoda, ngunit sa bilis ng pag-unlad ng mga Spirit Guide sa kasalukuyang lipunan, tiyak na hindi sapat ang mga Spirit Master na ito para magdulot ng banta sa Federation. Ito ay tiyak na dahil dito na sa loob ng libu-libong taon, ang pagbuo ng Spirit Transferring Pagoda ay nakatanggap ng malakas na suporta mula sa Federation. Ang pagtatatag ng sistemang parliamentaryo sa huli ay iminungkahi ng tagapagtatag ng Spirit Pagoda, si Lingbing Daoluo. Ang kanyang mungkahi ang nagbigay daan sa buong Spirit Transferring Pagoda na umunlad sa loob ng libu-libong taon, at ito ay nakatayo pa rin sa tuktok ng mainland hanggang ngayon. Tulad ng walang nakakaalam kung gaano kalalim ang Shrek Academy, walang nakakaalam kung gaano kalaki ang yaman at kapangyarihan ng Spirit Spreading Pagoda. Guyu, nasaan ang Soul Tower? Tanong ni Tang Wulan kay Guyu. Matapos ang maikling yugtong ito, pareho silang bumalik sa normal. Sinabi ni Guyu, sa punong tanggapan. Ang Soul Tower ay hindi isang tunay na gusali, ngunit isang virtual na gusali. Ang grado nito ay nasa pataas ding plataporma, at isa ito sa pinakamahalagang bahagi ng punong tanggapan. Lahat, sumunod sa akin. Sa sinabi nito, naglakad siya patungo sa punong tanggapan ng Chuanling Pagoda sa pamilyar na paraan. Umakyat sa mga hakbang at pumunta sa pasukan. Inirehistro ng lahat ang kanilang pagkakakilanlan bago sila pinayagang makapasok. Kailan pa naging maigsi ang pagpasok sa punong tanggapan ng Spirit Transmission Tower? Ang kanilang kahusayan ay bumuti ng gusto. Nagtatakang sabi ni Lezengayo. Hindi ito ang unang beses na pumunta siya rito. Tumingin si Tang Wulan kay Guyu. Nakita na lang niya na nagpakita ng badge si Guyu sa staff. Ang pagpapabuti ng kahusayan ng kawani ay dapat na nauugnay dito. Ito ay karapat-dapat sa punong tanggapan ng Spiritual Spreading Pagoda, ang bulwagan sa unang palapag lamang ay higit pa sa ilang Spiritual Spreading Pagoda na binisita ni Tang Wulan. Maging ito ay isang malaking simboryo o isang pader, ang buong bulwagan sa unang palapag ay puno ng mga mural. Ang bawat isa sa mga mural dito ay maliit sa laki, ngunit ito ay nagtatala ng mahabang kwento. Lumingon si Tang Wulan at natagpuan ang orihinal na pagpipinta na may matinding kahirapan. Ito ay nasa gitna ng simboryo, na may malaking mata, at ang mata na iyon ay hindi makita ang kulay, na nagbibigay sa mga tao ng isang nakasisilaw na pakiramdam. Kung titingnan mong mabuti, mararamdaman mong hinihigop ang kaluluwa. Mata. Ito ba ang diwa ni Lingbing Daoluo? Ang mural sa punong tanggapan ng alamat ng espiritual na pagoda ay nagsasabi lamang ng isang bagay, ang alamat ni Lingbing Daoluo.
Sa mural, nakita ni Tang Wulan ang Shrek Academy. Ang Lingbing Daoluo ay dating miyembro ng Shrek Academy. Ang mga mural ay nagtatala ng marami sa kanyang mga gawa. Ang gaganda talaga ng mga mural dito. Tingnan mo, iyon ang asawa ni Lingbing Daoluo, ang Light Goddess Butterfly ni Tang Wulan. Sinasabing sila ni Lingbing Daoluo ay may 4 na mahusay na martial arts fusion skills, na ang bawat isa ay may very powerful. Masayang itinuro ni Xu Xiaoyan ang isang direksyon. Matamang tumingin si Tang Wulan at nakakita ng malaking asul na paru-paro na may bukas na mga pakpak. Sa likod ng asul na butterfly, mayroong isang gintong V-shaped pattern, na higit pa sa isang paglalarawan ng kagandahan. Parang fetish. Let's go, business matters. Malinaw na pamilyar si Guyu sa lugar na ito, at hindi masyadong tumingin, at nanguna sa paglalakad sa isang direksyon. Walang laman ang lobby sa unang palapag, may mga counter at maraming elevator. Sinakay sila ni Guyu sa isa sa mga pulang elevator. Ini-swipe niya ang badge na kinuha niya kanina, direktang bumukas ang pinto ng elevator, at ginabayan ni Guyu ang lahat papasok. Ang pulang elevator, ito ay isang espesyal na elevator para sa mga itaas na palapag sa loob ng Spirit Tower. Napakaraming kaalaman ni Lezengyo na nakikita niya ang pagkakaiba sa elevator na ito sa isang sulyap. Guyu, ano ang iyong pagkakakilanlan? Sumulyap si Guyu sa kanya, ngunit umiling ito nang hindi nagpapaliwanag. Umakyat ang elevator, at inabot ng isang buong minuto bago muling bumukas ang pinto ng elevator. Lumabas ang lahat sa elevator. Biglang nakakita ng nakakagulat na eksena. Hindi nila alam kung ilang palapag ang Spirit Transmission Tower dito. May glass wall sa harap nila kaya kitang-kita ang labas. Ang unang bagay na pumukaw sa iyong mata ay isang malaking dagat ng mga ulap, na umaalingaw sa hangin, at malabo mong makikita ang Shrek City. Kinuha ni Guyu ang Soul Guidance Communicator at nag-dial ng numero, naglakad sa gilid at may ibinulong. Pagkatapos ay binati niya ang lahat na sumunod sa kanya. Ang mga dekorasyon dito ay puro creamy white, at ang tanawin sa labas ay nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng paglalakad sa mga ulap. Pagpasok sa loob, may pintong kulay silver. Kumatok si Guyu sa pinto, pagkatapos ay binuksan ang pinto para ipakilala ang lahat dito. Ito ay isang maluwag na silid na may simpleng layout ngunit puno ng disenyo. Isang matangkad na babae ang nakaupo sa likod ng mesa. Mukha siyang hindi hihigit sa 30 tao. Siya ay maganda, na may mahabang pulang buhok na nakatabing sa likod niya. Para siyang pinakamagandang palamuti sa kwarto. Kasama niya, ang buong silid puno sila ng sigla at sigla. Nang makitang papasok ang lahat, tumayo siya na may ngiti sa labi. Matangkad siya at nakasuot ng itim na uniforme. Welcome sa Spirit Transmission Tower. Hello, ako ang guro ni Guyu, si Leng Yaoju. Ang babaeng pulang buhok ay mukhang napakaamo at dahan-daang naglakad papunta sa gilid ni Guyu. Hello, senyor. Lahat ay sumaludo sa kanya. Ang guro ni Guyu. Kahit si Tang Wulan ang unang beses kung narinig ang tungkol dito. Sa gitna ng karamihan, si Lezengyo lang ang bahagyang sumimangot, na tila may naaalala. Sinabi ni Leng Yaoju, maligayang pagdating, kayong lahat ay mga ipinagmamalaking anak ng Shrek Academy. Natutuwa akong makilala kayo. Hindi ko sasayangin ang inyong oras. Dadalhin kita sa Spirit Tower. Habang nagsasalita, tumalikod siya at naglakad palabas. Siya ay banayad at kaaya-aya habang naglalakad, at ang kanyang buong katawan ay puno ng feminine charm, na hindi malilimutan sa unang tingin. Si Leng Yaozu, Lezengyo ay paulit-ulit na inuulit ang pangalan sa kanyang puso, pakiramdam niya ay mas pamilyar siya, ngunit hindi niya ito maalala. Lumingon si Tang Wulan para tumingin kay Guyu, nagbigay ng nagtatanong na tingin, ngunit mapaglarong ngumiti si Guyu sa kanya. Oo. Paanong hindi sineseryoso sa Spirit Spreading Pagoda ang napakagandang talento gaya ni Guyu? Siya, ang guro, ay dapat maging isang mahusay na figure sa Spirit Spreading Pagoda. Naglakad si Leng Yaozu sa koridor kasama ang 7 tao. Saan man siya magpunta, sinumang staff na makakasalubong niya ay titigil at saludo sa kanya ng may paggalang, na nagpapatunay sa hula ni Tang Wulan. Pinangunahan ni Leng Yaozu ang 7 tao sa isang elevator na may mga gintong pinto. Sa mahinang pagpindot sa pinto ng elevator gamit ang kanyang kanang kamay, bumukas ang pinto ng elevator, at nanguna siya sa paglalakad papasok. Napakalaki ng elevator na ito, kahit 12 ng tao, walang problema. Bahagyang nagulat ang elevator at huminto pagkaraan ng ilang segundo. Bumukas ang pinto, at bumungad sa kanila ang isang bilog na bulwagan. Ang bulwagan ay daan-daang metro ang lapad at 50 metro ang taas. Ang tuktok ay lumilitaw na isang tatsulok, at tila may isang hiyas na lumulutang doon, na nagpapalabas ng isang dampi ng ginintoang liwanag. Sa gitna ng bulwagan, mayroong isang mataas na plataporma. Ang ibaba ng plataporma ay hexagonal, na may mga hagdan sa itaas, at sa itaas nito ay parang isang altar. Ito ay may lawak na 100 metro kwadrado. Sa gitna ng entablado, mayroong isang gintong liwanag na pinto na may taas na 15 metro o higit pa. Ang bulwagan ay napapalibutan ng iba't ibang kagamitan, at daan-daang kawani ang nagtatrabaho dito. Ang pagdating ni Leng Yaozu ay hindi nakaapekto sa kanila,
tanging ang mga tauhan na nakakita sa kanya ang nagkusa na sumaludo, at pagkatapos ay patuloy na naging abala. Umalis ka na, inayos ko na. Itinuro ni Leng Yaoju ang gintong pinto. Salamat guro. Nakangiting sabi ni Guyu. Tila hindi siya gaanong gumagalang sa gurong ito, ngunit tila napakalapit niya. Ngumiti si Leng Yaozu Chong, ikaw rin ang unang beses na nakapasok sa Soul Spirit Tower. Iba ito sa Spirit Ascension Platform. Lahat ng makakaharap mo ay totoo, bigyang pansin ang kaligtasan. Personal kitang susubaybayan. Kapag may panganib papalayain ka. Salamat Senior. Si Tang Wulan, bilang pansamantalang kapitan ng koponan, ay nagmamadaling nagpasalamat kay Leng Yaozu ng may paggalang. Tumingin sa kanya si Leng Yaozu at bahagyang ngumiti, ikaw si Tang Wulan, tama ba? Well, oo, sabi ni Tang Wulan. Marahan na bamantong hininga si Leng Yaozu, umiling, at sinabing, sayang. Kung hindi ka pa sumali sa Tang Sect, tiyak na dadalhin kita sa Spirit Spreadang Pagoda. Okay, mauna na tayo. Pag-usapan natin ang lahat mamaya. Buksan ang Spirit Pagoda. Sa huling 5 salita, ganoon pa rin siya sa normal na pag-uusap, ngunit nang mabigkas ang 5 salitang ito, lumingon sa kanila ang lahat ng staff na naruroon, at pagkatapos na magalang na batiin si Leng Yaozu, ay nagsabi, oo. Nagliwanag ang mga mata ni Le Zhengguo, at sa wakas ay naalala niya. Sa sandaling ito, inakay ni Tang Wulan ang lahat sa hagdan, patungo sa gate na patungo sa Soul Tower. Isang hakbangsa, ang gininto ang kulay ay permitted. Sunod-sunod na pumasok ang 7 figure, naglaho sa gintong tarangkahan ng liwanag. Sa pagtingin sa kanilang nawawalang mga figure, si Leng Yaozu ay nakaramdam ng kalungkutan sa kaibuturan ng kanyang mga mata, na bumubulong sa kanyang sarili, hindi tayo ganoon noon. Ang makita sila ay parang nakikita ka at ako. Iyon lang. Sa puso mo, wala na ako. Pagpasok sa Golden Light Gate, wala siyang pakiramdam na umiikot sa buong mundo habang papasok siya sa Ascension Platform. Para siyang pumasok sa isang pinto, ngunit sa isang kislap ng gininto ang liwanag, kitang-kita ni Tang Wulan ang eksena sa kanyang harapan. Ito ay isang malaking bulwagan na may malalaking haligi sa paligid. Tila ay nalalayan nila ang buong espasyo. Ang lupa ay sementado ng malabughaw na kulay abo na mga brick na bato. Ang espasyong ito ay libu-libong metro kwadrado ang laki at may anti-gang hitsura. Nagbibigay ng pakiramdam ng pagbabalik sa nakaraan. Sa sandaling tumayo ang 7 talents, nawala ang Golden Light Gate sa likod nila. Kasabay nito, may isang bulaklak sa harap nila, at isang ilusyon na eksena ang lumitaw sa kanilang harapan. Ito ay isang tore na nabuo sa pamamagitan ng liwanag at anino, na tila nakabitin sa itaas ng mga ulap, na may malalaking tore na umaabot pa itaas. Ang liwanag at anino ay unti-unting tumigas, at pagkatapos ay biglang naglaho, naiwan lamang ang malawak na bulwagan sa kanyang harapan. Ito ay isang octagonal hall na may diameter na hindi bababa sa 300 metro, na napakalawak. Sa paligid ng bulwagan, mayroong 8 pintuang metal, bawat isa ay 10 metro ang taas at 5 metro ang lapad. Nakatayo lang dito ay ramdam na ramdam muna ang kadakilaan. Ang lugar kung saan nakatayo ang 7 Tang Wulan ay nasa gitna ng bulwagan. Yuan and Zhengguo, ang ating triangle battle formation, XCXC maneuver, Guyu, Xiaoyan, Lizzie, ikaw ay nasa gitna. Agad na binago ni Tang Wulan ang porma sayon ng lahat ayon sa terrain, at siya ay lumabas ng mag-isa at naging isa sa mga porma sayon ng Tatsulok. Panimulang punto. Sina Yuan and Yahui at Le Zhengguo ay parehong napakahusay na henyo, at natural na hindi mabagal ang kanilang reaksyon. Tahimik na tumaas ang isang bilog ng mga spirit ring sa ilalim ng mga paa ni Shu Lizzie, 1, 2, at 3, sa kabuuan ay 3 spirit ring, na lahat ay kulay ube. Malinaw pa ring naalala ni Tang Wulan na sa huling pagkakataon na nakita niya siya ay 2 dilaw pa rin, walang duda, ang kanyang spirit ring ay tumaas. Ang spirit ring ng isang food type na spirit master ay walang alinlangan na mas mahirap kaysa sa mga ordinaryong spirit masters, at siya ay nasa turing situation pa rin, ang hirap ay maiisip. Pero ginawa niya. Mayroon akong malaking meat bun. Bumulong si Shu Lizzie, ang unang spirit ring ay kumikislap, at ang liwanag sa kanyang palad ay kumikislap, at isang malaking meat bun ang lumitaw. Nakipagkamay siya at lumipad ang malaking meat bun patungo kay Tang Wulan. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kamay upang kunin ito, at isinaksak ang 3 o 2 sa kanyang bibig. Inulit ni Shu Lizzie ang kanyang pagsumpa sa kaluluwa, isa-isang lumilipad sa kanyang mga kasosyo. Ang pag-andar ng malaking meat bun ay napakasimple, ibalik ang pisikal na lakas, kapangyarihan ng kaluluwa, at pangunahing paggamot ng mga pinsala. Pagkatapos kumain ng malaking meat bun, biglang naramdaman ni Tang Wulan ang mainit na sensasyon sa kanyang katawan, ang kanyang sigla ay tumaas, at ang kanyang espiritu ay nabuhayan. Perfect match talaga ito. Gamit ang kaliwang kamay sa likod niya, binigyan niya ng thumbs up si Shu Lizzie. Sa sandaling ito, halos magkasabay na bumukas ang 8 pintuang metal sa di kalayuan, at dahan-daang dumating ang mahinang dagandong. Ang unang nakita ng 7 ay ang pares ng berdeng mata sa metal na pinto. Ang bilang ay napakalaki, at mayroong higit sa 10 sa bawat metal na pinto. Ang mga lobo ay mahusay sa pag-atake ng grupo. Sigaw ni XCXC.
Isang flash ng liwanag ang kumislap sa mga mata ni Tang Wulan, tatlong purple spirit ring ang bumangon mula sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang asul na pilak na damo ay dumagsa, kaagad na kumalat sa lupa na may 7 tao bilang sentro at isang radius na daan-daang metro kwadrado. Ang mga asul na pilak na baging ng damo ay tahimik na kumakalat, na natatakpan ng kristal na asul, na nagbibigay sa mga tao ng kakaibang pakiramdam. Bigyang pansin ang pag-save ng kapangyarihan ng kaluluwa, walang oras ng pahinga sa proseso ng pagmamadali sa tore. Paalala ni Guyu sa mahinang boses. Nandito ang lahat sa unang pagkakataon, maging ang Lezengyo ay walang pagbubukod. Wala siyang lakas na sumugod sa tore nang makuha niya ang unang singsing ng espiritu, at hinihiling ng mga nagmamadaling kasama na ang pagkakaiba ng edad ay hindi dapat higit sa 3 taon. Wala itong saysay. Sa oras na ito lahat ay kumain ng malaking meatbag ni Shulizi, at ang kanyang pisikal na lakas at kapangyarihan ng kaluluwa ay punong-puno, ngunit si Shulizi ay walang intensyon na lumahok sa labanan, at siya ay nakaupo na nakakrus ang paa sa lupa, nagmumuni-muni. Ang pagpili ni Tang Wulan na hayaan siyang sumali ay walang alinlangan na tama. Bagamat hindi siya direktang makapagbigay ng combat power, sapat na ang kanyang tulong para maging mas matibay ang combat power ng lahat, at kasabay nito, maaari din itong pataasin ang kakayahan ng lahat sa pakikipaglaban sa isang tiyak na lawak. Sa wakas ay lumitaw ang mga kaluluwang hayop sa pintuang metal. Isa itong malalobo na kaluluwang hayop na may pares ng berdeng mata na ipinakita sa madilim na asol. Ang mga lobo ng hangin, isang napakakaraniwang kaluluwang hayop sa kagubatan, sila ay naninirahan pangunahin sa mga grupo, at ang isang solong lobo ng hangin ay hindi makapangyarihan, o kakilakilabot. Ngunit kung ang bilang ay umabot sa isang tiyak na antas, sila ay napakahirap, dahil hindi sila natatakot sa kamatayan, at kapag naganap ang mga casualty, hindi sila titigil. Mayroong daan-daang wind wolves na lumilitaw mula sa lahat ng direksyon sa harap niya, at ito ang unang antas ng Soul Tower. Malinaw, ito ay hindi isang simpleng bagay upang makakuha ng sapat na kita. Ang mga wind wolves na ito ay hindi nagsimula ng isang epekto sa sandaling sila ay umakyat, ngunit napakaingat at dahan-daang pinalibutan at lumapit sa gitna mula sa lahat ng direksyon. Hindi ito ginagawa ng ibang tao, ang antas na ito ay natitira sa akin at kay Guyu. Sabi ni Tang Wulan sa malalim na boses. Tumayo si Yuan Enyahui, at binawi rin ni Lezengyo ang spirit ring na kakalabas lang. Kung nais mong pumunta ng higit pa, dapat kang magkaroon ng isang makatwirang pamamahagi. Bigyan ng buong laro ang papel ng koponan hanggat maaari. Naglakad ng palapit si Feng Lang, hanggang sa natatakpan ng asul na pilak na damo ni Tang Wulan, hindi sila agad nakagawa ng epekto. Sa sandaling inilunsad, dapat itong lumabas lahat. Malamig na tiningnan ni Tang Wulan ang wind wolf sa kanyang harapan. Biglang, isang asul na pilak na damo na nakakapit sa lupa ay dinampot tulad ng isang makamandag na ahas mula sa isang butas, humahampas sa paligid ng isang lobo na hangin, at marahas na hinayla. Iginuhit ito sa direksyon ni Tang Wulan. Sa pagkakataong ito ay parang tumutusok sa pugad ng trompeta, at halos sabay-sabay na umatake ang lahat ng wind wolves mula sa lahat ng direksyon. Isang pader ng lupa ang biglang bumangon, pumapalibot sa loob, pinuprotektahan ang iba pang 6 na tao maliban kay Tang Wulan. Maraming wind wolves ang sumugod, at nataman lang nila ang pader ng lupa. Ang wind wolf ay mayroon lamang isang talento, iyon ay wind blade. Sa loob ng ilang sandali, ang mga wind blades ay nagkurus at nalaslas sa dingding ng lupa. Ang bilang ng mga wind wolves na sumugod kay Tang Wulan ay ang pinakamarami, at ang talam ng hangin ay halos bumaril sa kanya. Bagamat hindi protektado si Tang Wulan sa loob ng pangkalahatang pader ng lupa, isang pader ng lupa ang itinayo din sa harap niya. Ang kanang kamay ni Tang Wulan ay biglang nakausli, ang kanyang palad ay naputol sa dingding ng lupa, at pagkatapos ay hinawakan ito ng mahigpit, at itinaas ito na parang isang kalasag. Nasa harap niya ang crossbar, na nakaharang sa mga wind blades na tumama sa kanya. Daan-daang wind wolves ang sumugod sa kanilang paligid halos kaagad, ngunit sa sumunod na sandali, biglang lumiwanag ang pangalawang spirit ring ni Tang Wulan. Ang asul na pilak na damo sa lupa ay umiilaw ng sabay-sabay, nagiging mga tinik at umaangat mula sa lupa. Sa gitna ng pader ng lupa, isang ice blue ray ng liwanag ang pumailan lang sa kalangitan. Ang sinag ng liwanag ay tumaas ng 3 metro bago sumabog, naging mga ice cone at lumipad sa lahat ng direksyon. Halos magkasabay na nangyari ang dalawang biglaang pagbabagong ito. Ang asul at pilak na spike ni Tang Wulan ay nangyari na, at ang mga ice cone na iyon ay lumitaw na. Ang sandali nang ang lahat ng mga lobo ng hangin ay sinaksak ng mga asul at pilak na spike, lahat sila ay nagmamadali at natigil, at ang bahagi ng kanilang mga tiyan ay natagos pa rin. Sa susunod na sandali, ang mga ice cone ay nagbinyag, at ang mga ice cone na iyon ay tila may mahabang mata, at bawat isa sa kanila ay tumusok sa mga mata ng lobo ng hangin. Alam ng lahat na ang mga wolf spirit beast ay tanso ang ulo na bakal buto ng mga baywang ng tofu. Sa pangkalahatan, ang baywang ang susi, ngunit sa katunayan, gaano man ito kalakas, ang mga mata ay laging marupok. Kung ang mga ice cone ay medyo malayo, hindi nila magagawang tumagos sa matigas na bungo ng wind wolf sa kanilang hindi gaanong lakas ng pag-atake, ngunit ito ay tumama sa mga mata. Ang asul at pilak na mga spike ay nawala sa isang iglap, ang asul na liwanag ay nagtagpo, at ang pader ng lupa ay gumuho.
Pagkatapos ay nakita ni na Yuan and Yahui, Lezenggayo at iba pa ang mga bumabagsak na Wind Wolves. Nang walang pagbubukod, higit sa 100 Wind Wolves ang lahat ay nahulog sa lupa sa parehong oras. Walang sigla. Sabay na kumislap mula sa dalawang mata ang gulat na kulay. Ngayon lang, ang kahirapan ay wala kay Tang Wulan. Mayroong isang dumi na pader para sa pagtatanggol, na umaakit sa lahat ng mga lobo ng hangin sa malapit at naglulunsad ng isang kasanayan sa pagkontrol ng grupo. Ito ay hindi masyadong mahirap, hanggat ang mga taong may ganoong kakayahan sa espiritu ay magagawa ito. Ngunit sa sandaling iyon, ang kahirapan ay habang inilabas ni Tang Wulan ang kanyang mga kasanayan, natukoy ng Ice Cone ni Guyu ang bawat Wind Wolf. Bawat isa, ito ang pinaka nakakatakot na lugar. Mayroong higit sa 100 Wind Wolves, at ang bawat Ice Cone ay dapat na individual na kontrolin, at pagkatapos ay ituro ang mga mata ng Wind Wolf, at ito ay nakamamatay. Kasabay nito, ang pagkontrol sa napakaraming Ice Cone, gaano kalakas ang mental na kapangyarihan upang gawin ito. Maging si Tang Wulan, na pinakapamilyar kay Guyu, ay hindi maiwasang lumingon at tumingin sa kanya ng may pagtataka. Walang duda na ang mental na kapangyarihan ni Guyu ay gumawa ng malaking pag-unlad sa panahong ito. Kontrolin ang iyong sariling Ice Cone. Noong una, akala niya ay kailangan pa nilang linisin ni XCXC ang kalat, ngunit ngayon ay tila hindi na niya ito kailangan. Ang unang antas ng Soul Tower, dumaan. Optional na Soul Engravings, Wind Wolf. 1,000-Year Soul Beast. Piliin kung ay absorb sa loob ng 10 segundo. Ang mga tunog ng elektroniko ay tumunog mula sa lahat ng direksyon, at kasabay nito, isang gininto ang liwanag na pinto ang lumitaw sa harap nila. Liwanag ang pinto ay hindi kasing laki ng orihinal, ngunit ito ay pantay na malalim. Isang multo ng hanging lobo ang lumipad sa harap ng maliwanag na gate. Fair na. Ikan-away ni Tang Wulan ang kanyang kamay at nanguna sa pagpasok sa light gate. Ang pagpili sa Wind Wolf na nakasuspine sa harap ng light gate ay maaaring sumipsip at magsasama ng espiritong ito. At ang pagpasok sa light gate ay walang alinlangan na nangangahulugang patuloy na pumasok sa ikalawang antas. Sa sandaling nagbago ang linya ng paningin, sa susunod na sandali, lumitaw sila sa isang bulwagan na eksaktong kapareho ng dati. Parang walang pinagkaiba sa dati, ang octagonal hall na may 8 metal na gate. May mahinang banal na liwanag sa mukha ni Tang Wulan, at kumikislap ang kanyang mga mata. Hindi na kailangang sabihin, ang formation ay naging dating triangle battle formation. Sa di kalayuan, dahan-daang bumukas ang 8 metal na gate, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ginamit ni Shu Lizzie ang kanyang soul skills, at diretsyong umupo sa lupa. Lahat ay nagmula sa Shrek Academy, at lahat ay sinanay ng Academy, at ang kanilang pananaw at paghatol ay higit na nakahihigit sa mga ordinaryong espiritu. Hindi na siya gumamit ng mga espiritong kakayahan, gumawa siya ng paghuhusga pagkatapos maranasan ang lakas ng kanyang mga kasosyo at kalaban sa unang antas. Bilang isang Oiliari Soul Master, kung paano i-deploy ang soul power ng isang tao para tulungan ang mga partner ang pinakamahalaga. Dahan-daang bumukas ang 8 pinto, sumunod ang mga dagandong, at lumabas ang 8 leon na may malalaking katawan at apoy. Flame Lion, matandang kakilala. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Tang Wulan. Tila may ilang relasyon sa pagitan ng tore ng espiritu at ng pataas na plataporma. Makikita ito sa mga kaluluwang hayop na kanilang pinakawalan. Ang 8 apoy na demonyong leon ay pawang mga babae, kung tutusin mula sa hugis ng katawan at pagbabago-bago ng enerhiya, ang 100 taong gulang na Soul Beast ay wala ng iba. Ngunit sa 100 taon, ito ay dapat na ang pinakamahusay, na may hindi bababa sa 500 taon ng paglilinang. Iwan mo na sa akin. Tumunog ang boses ni XCXC, at sa susunod na sandali, ang iba ay aktibong tumalon palabas at lumipad ng diretsyo sa isang direksyon. Umupo si Tang Wulan at inayos ang kanyang espiritong kapangyarihan. Ito ay 100 taong gulang na Flame Lion. XCXC ay sapat na upang makayanan. Ang iba ay umupo rin ng isa-isa, iniligtas ang kanilang kapangyarihan sa kaluluwa. Para sa kanila, ang layunin ay hindi nangangahulugang ang unang layer. Higit sa 1,000 taon, at kailangan pa rin ng isang napakahusay na 1,000 taong espiritu, ang kailangan nila. Ang lobo ng hangin ay hindi kasiya siya, ni ang apoy na Magic Lion. Ang mga kaluluwang hayop na may ganitong lakas at uri ay hindi pinili ni Xu Xiaoyan, at mali ang kanilang mga katangian. Isang mahinang dagandong ang tumunog, si XCXC ay sumugod sa unang apoy na leon. Ang kanyang katawan ay biglang tumalon, ang kanyang figure ay umindayog sa hangin, mula sa isang kakaibang anggulo, hindi niya mabuksan ang isang bibig ng apoy mula sa apoy na leon, ang kanyang katawan ay bahagyang umikot, at biglang bumili sa sandaling iyon, na parang nag-teleport sa tuktok sa likod ng apoy na leon. Ang Light Dragon Dagger ay tumusok na parang kidlat sa kanyang kamay, tumama sa likod ng apoy na Magic Lion's Egg, na naputol mula sa gitnang ugat. Ang Flame Magic Lion ay agad na hamina at nahulog sa lupa. Sa kanyang mga daliri sa paa sa likod ng apoy na demonyong leon, si XCXC ay tumalon na at lumutang patungo sa isa pang apoy na demonyong leon. Palihim na tumanggaw si Tang Wulan habang nanunood. Si XCXC ay mas dalubhasa na ngayon sa paggamit ng mga ghost fan, hindi na ang orihinal na mekanikal na pamamaraan, ngunit unti-unting isinama sa kanyang sariling mga kakayahan.
Isang apoy na leon ang namatay, at ang 7 ay galit na galit. 4 sa kanila ang sumugod patungo sa direksyon ni Exi, ngunit 3 sa kanila ay sumugod patungo kay Tangwulan at sa iba pa. Nakapatay ng isa pa si Exi sa sobrang bilis. 3 sa 4 na Flame Lion na nakapalibot sa kanya ay nanatili. Naapakan niya ang mga multo, naglalakad sa pagitan nila na parang mga multo. Hindi siya gumamit ng spirit skills. Lumayo siya kaagad nang hawakan niya ang mga ito, hindi kailanman naibig sa kanila. Patuloy siyang nag-iiwan ng mga sugat sa kanila. Ang 3 Flame Lion na sumusugod sa gilid ni Tangwulan ay palapit ng palapit. Sa sandaling ito, tahimik na gumapang ang isang figure, at siya ay walang iba kundi tahimik. Maayos naman ang Flame Lion na sumugod. Sa proseso ng pagtakbo, ngunit sa susunod na sandali ay bigla siyang nahulog sa lupa, nang makitang wala na siyang buhay. Kaagad pagkatapos, ganoon din ang ginawa ng 2 pang Flame Lion, sunod-sunod na bumagsak sa lupa. Clone ng Shadow Dragon. Bahagyang ipinikit ni Tangwulan ang kanyang mga mata at itinaas ang kanyang mental power sa sukdulan, upang malabo niyang maramdaman ang posisyon ng Shadow Dragon Clone. Biglang nagsanib ang Shadow Dragon Clone patungo kay Exi na parang kidlat, dapat ay si Exi ang kumukuha ng clone. Nang makitang malapit ng magsanib ang 2 Exi sa isang sandali, biglang kumislap ang liwanag ng katawan ni Exi, at ang Shadow Dragon Clone na malapit sa kanya sa loob ng 3 metro ay biglang huminto, at pagkatapos ay tahimik na tumalon. Ang 2 figure ay nagkuros, at sa ilalim ng ilan sa kanila, ang natitirang mga leon ng apoy ay nahulog lahat sa lupa. Lumiwanag ang mga mata ni Tangwulan, may bago. Ito ang gamit ni Exi na bawiin ang clone bilang isa sa kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban, gamit ang pinakamabilis na bilis upang tawagin ang clone pabalik sa kanyang tabi ngunit hindi pagsasama-sama, at tumawag pabalik upang lumaban ng magkasama sa pamamagitan ng paggambala. Sa kamakailang yugto ng panahon, siya ay nagtrabaho ng husto upang isagawa ang koordinasyon sa pagitan ng pangunahing katawan at isang clone, na may isang isip at 2 layunin. Oo naman, walang maliit na pakinabang. Kapag kaya niyang sanayin ang lahat ng kanyang mga clone sa antas na ito, kung gayon ang kanyang lakas ay talagang nakakatakot. Nagsanib ang 2 figure sa isa, at bumalik si Exi sa lahat. Muling tumunog ang dating electronic tone, at sa pagkakataong ito, sa loob ng 10 segundo, maaari nilang piliin ang 1,000-year Flame Demon Lion. Nang dumaan si Exi kay Yuanan Yahui, ngumiti ito sa kanya at nagpakita ng mapuputing ngipin. Huwag kang hamarang. Tinitigan lang siya ni Yuanan Yahui ng malamig. Hakbang sa light gate, ang susunod na antas. Sa susunod na ilang antas, hindi na kailangang kumilos ang buong koponan. Ang bawat isa ay nagpapalitan upang ipakita ang kanilang lakas. Hindi nagtagal, pumasa sila sa 6 na magkakasunod na antas at pumasok sa 9 na antas. Ang unang 8 antas ay hindi nagdulot sa kanila ng labis na problema, ngunit ang lakas ng mga kaluluwang hayop sa bawat antas ay malinaw na bumuti. Tulad ng katatapos lamang na ika-8 antas, mayroong higit sa 6,000 kaluluwang hayop na kumukubkob sa kanila, at ang kanilang mga cultivation base ay nasa kaharian ng mga 2,000 taon. Si Yuanan Yahui ang bumaril at nilulutas sila ng malakas na puwersa ng kulog. Ang antas na ito, lahat ay nagtutulungan. Agad na sinabi ni Tangwulan pagkatapos makapasok sa 9 na antas. Naging mahirap na makitungo sa mga level spirit beast sa pamamagitan ng 1 o 2 tao na nag-iisa, at nakakakonsumo ito ng labis. Oras na para gamitin ang lakas ng team. Mayroon pa ring 8 pinto na gawa sa metal, ngunit sa pagkakataong ito, 4 na lang ang nakabukas. Ang 4 na gate ay dahan-daang bumangon, at 4 na matibay na kaluluwang hayop ang pumasok sa kanila. Sila ay may snow white hair na tumutubo sa lahat ng dako, at ang bawat katawan ay napakahusay. Ang ganitong uri ng soul beast na si Tangwulan ang unang pagkakataon na nakita niya ito, dahil hindi sila nakatira sa isang ordinaryong soul beast forest. Ice Bear. Isa itong makapangyarihang soul beast sa dulong hilaga. Ang cultivation base ng 4 na ice bear na ito ay malamang na 3,000 taon ang layo, kaya napakalaki nila. Sabi ni Exi. Mataimtim na sinabi ni Guyu, lahat, mag-ingat, bawat 9 na antas ng Soul Spirit Tower ay isang pangunahing antas, at ang antas na ito ang pinakamatibay na pag-iral sa nakaraang 9 na antas. Xiaoyan, paano ito? Ito ang unang pagkakataon na tinanong niya si Xu Xiaoyan. Lumiwanag ang mga mata ni Xu Xiaoyan, okay. Ang cute na bear, gusto ko. Ang cute. Ang mga mata ng lahat ng nakatingin sa kanya ay hindi maiwasang maging kakaiba. Mahuhusgahan ba ng cuteness ang pagpili ng mga kaluluwa? Walang pakialam ang mga mata ng 4 na ice bear. Sa kanilang hitsura, nagsimulang bumaba ang temperatura sa bulwagan. Unti-unti, nagsimulang mamuo ang hamog na nagyelo sa buong kalawakan, at habang humihinga ang ice bear, ang kanyang sariling hininga ay patuloy na lumakas. Ang 4 na ice bear ay hindi umatake mula sa lahat ng panig, ngunit dahan-daang nagtipon at lumakad patungo sa lahat. Sa pagtingin sa mga mata ng 4 na ice bear, biglang gumalaw si Tangwulan sa kanyang puso, at nagsabi, mag-ingat, lahat, ang espiritual na karunungan ng 4 na kaluluwang hayop na ito ay higit na nakahihigit kaysa sa naunang mga kaluluwang hayop.
Humakbang pasulong si Yuan and Yahui, nagsimulang tumaas ang tatlong bilog ng spirit ring sa kanyang katawan, napakalma ng kanyang tingin, at hakbang-hakbang siyang naglakad patungo sa mga ice bear. Hindi nagpakita ng kahinaan si Le Zengguo, at ang singsing ng espiritu ay kumikislap sa kanyang katawan, na sinusundan siya. Ang asul na pilak na damo ay kumalat mula sa ilalim ng tanghulan. Sa anumang kaso, ito ay ikasyam na antas lamang pagkatapos ng lahat. Sa sandaling ito, ang nangungunang ice bear ay biglang gumalaw, at ito ay umangat sa langit at naglabas ng dagandong, na tumutunog sa lahat ng dako. Biglang nagsimulang bumagsak ang nyebe sa kalangitan, at mabilis na naging bagyo ang nyebe, na naging dahilan upang hindi malinaw ang paningin ng lahat. Humph! Isang malamig na ungol ang sumunod, at pagkatapos ay isang mainit na agos ng hangin ang lumabas mula sa gitna ng koponan. Ang mga apoy ay tumaas tulad ng isang blowout, lumalaban sa lamig, nagdadala ng kaunting init sa lahat, at kasabay nito ay humaharang sa blizzard. Ungol, dagandong, dagandong. Tatlong dagandong pa ang tumunog, biglang tumindi ang blizzard, at ang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya ay sumabog mula sa lahat ng direksyon. Apat na ice bear ang nagsanib puwersa para magsimula ng blizzard. End of this chapters. For more videos, please like, share and subscribe.